ay hatid sa inyo ng Joy. Mag-Joy, isang patak, bisang katutak. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. It's 1:03 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. At nagpapasalamat po ako sa inyo dahil nai-discuss sa akin ng management ng DZRH ang magandang balita, which I've already shared with you last week, that yung program natin, Mag-usap Tayo, Miss Malu, have maintained its number 1 rating. Number 1 ho tayo sa ating time slot. At maraming po salamat dahil sa inyong patuloy ng pakikinig sa atin, kaya ho nagkaganito ito. So, ang Mag-usap Tayo, Miss Malu, of course, I've been always saying this kasi marami akong kaibigan. Ang sinasabi nila would be, anong ginagawa mo dyan sa radio when busy ka na dun sa inyong mga kliyente? Hindi, sabi ko, this is the very first professional life coaching on-air program for the masses. Ayan ho, dahil ang sabi ko sa kanila, hindi porke naman ang mga tao na hindi naman nila kakayanan na magkaroon ng one-on-one session sa isang professional life coach, ay hindi ibig sabihin hindi ko na sila pwedeng tulungan sa the same way na pagtulong ko sa mga taong may kakayanan na pumunta sa akin for a one-on-one coaching coaching session. Yun ho, kaya I'm so happy that marami pala ho akong natutulungan. Yun ang palaging yung sinasabi sa akin, kaya patuloy hong dumadami ang nagiging wide ang ating listenership, no? Every Sunday ho tayo, DZRH. Ang natatandaan lang ho nung ibang nagte-text sa akin, yung aking private hotline. Now, miski may private hotline ako, kung nakakalimutan nyo naman hong makinig sa ating stasyon, ay hindi ho ko kayo matutulungan ng mas mahabang panahon kasi nagpapasalamat ho ako sa DZRH. So, 666 ho tayo. Every Sunday lang ho, 1 to 2 p.m. Kasi yung nagte-text sa akin, bakit, Miss Malu, 1 o'clock na, wala ka pa. Sabi ko, ano lang yan, Saturday lang ho. So, hanggang linggo lang ho tayo. Now, for those people na mas type nilang makita ang beauty ko, hindi, nag-ano lang man ho ako. Masaya lang ho ako sa araw na to eh. Okay? Kung gusto nyo naman makita live tayo, punta ho kayo sa inyong YouTube, sa inyong smartphone or gadget. Pasok ho kayo sa YouTube. Live streaming ho tayo. Dalawa ho sa YouTube. Yung isang downloaded na ng past episode at meron tayong live streaming. Kaya kung nakikinig ko kayo, punta ko kayo. DZRH News Television.tv para makikita niyo ho akong live. Ngayon, kung gusto niyo naman ho yung mga past episodes, ay punta lang ho kayo sa YouTube na Mag-usap Tayo, Miss Malu. Pero pag live streaming ho, ang pasok niyo ho DZRH News Television.tv. Na kung ayaw nyo naman ho ng YouTube, ay FB. Mas marami atang FB, Facebook. Live streaming din ho tayo. So, I'm wearing my favorite, red dress. Red is my favorite, no? Papasok naman ho kayo sa facebook.com/DZRH News Television. Ulitin ko, Facebook ko, kung gusto nyo Facebook, baka yun na yun yung mga smartphone. Yan. Okay. Facebook.com/DZRH News Television. So, live streaming tayo.
But of course, yung ang favorite ng aking mga kamag-anak sa abroad ay internet. Alright? So kung sa internet naman ako, live streaming din. www.dzrhnews.com and pag nakapasok na ako kayo sa site, RHTV ho ang inyong i-click. Now, yung iba naman ho, cable TV. Fine. No, we are also on cable TV. Kung signal ho ang provider nyo, we're channel 18. So, Dong, Martin, kung ikaw ay nakikinig, it's me, Malu. Okay, kasi sabi niya pag pumupunta daw siya sa bahay, simple lang naman daw ho. Ako, syempre naman nasa bahay ho, pero simple. Kaya yung boses ko daw kasi different sa radio. Sabi ko, iba pala yun, ano? Okay, so kaya hindi siya sigurado. So it's me. So how are you and your wife and your children? I'm just so happy that nagkaayusan na tayo in terms of yung ating business transaction, no? Okay. Now, but of course, no, mas mabilis kong masasagot kayo kapag you text me your concern, your question, excuse me, sa aking private hotline. So ito na ho, 0919-873-1921. Yan. Ulitin ko raw ho. Medyo mabilis nga ako magsalita. Nang binabagalan ko na. Okay. 0919-873-1921. Alright, so it's 1:09 in the afternoon, February 12 ho. 2 days before Valentine's. Ako ho ay in-interview for two episodes sa isang radyo stasyon at sasabihin ho sa akin kung kailan daw nila i-air, and we talked a lot about love. Yan. Now, should we talk about love now? Well, marami ho akong utang sa inyo. So, siguro, sa susunod na linggo, kasi hindi naman kailangan na isang araw lang ang Valentine. Kailangan naman ho ito araw-araw sa buhay natin. Kung kamukha last week, ang dami-dami ho nag-text sa akin na sinasabi sa akin ay nakaka-relate daw sila doon sa akin tinekap, yung mga magulang na kailangan daw ng tips kung paano mag-handle ng mga teenagers dahil patitigas daw ang ulo, hindi daw sila pinapakinggan, wala daw ginawa kung hindi mag-text, mag-chat, mag-FB, napababayaan ng pag-aaral, nagko-computer games, etc. Iba naman daw, dinadabugan sila, sinisigawan sila, at ang dami daw nilang natutunan. Kaya lang nga daw, bakit daw ba binitin yung third tip? Kaya ko kasi binitin kasi gusto ko naman hong laliman pa at lalong-lalo nang bigyan ko kayo ng maraming ehemplo sa buhay naming mag-asawa, kasi we raised 3 children at lahat naman ho yan ay dumaan sa pagka-teenagers. Kaya talaga hong relate ako sa inyong mga texted concern sa akin. Hindi lang yung aking pagkadulubhasa sa life coaching, okay, at sa social disciplines, pero pati na ho yung ginamit naming strokis kamote sa aming mga anak. Yun ang aming sinishare sa inyo. At naku, ito pa ho ang kinakatuwa ko. Marami kasi last week ho, kung kikinig kayo, will be last week, sinabi ko na curious ako kasi palagi ako nakaka-receive ng text kasi sinasabi, ang sweet nyo naman, ng love mo. Palaging ganon. At nag-usap nga kami ng love ko. Sabi ko, hindi naman yung ho kami nakikita. Well, of course, yung may RHTV, yes, nakikita nyo kami. But mostly, hindi ho kami nakikita, naririnig yun lang. So, anong basihan ninyo? So, ang sabi ko, para naman ho maging masaya ang aking birthday, which is next Sunday, natapat. Okay. February 19 ho ang birthday ko. Ayan. Okay. Ang regalo na lang ho sa akin ay i-text nyo sa akin kung anong basihan ninyo para naman ho maintindihan namin. And you know why? You know what? Ang dami talaga sila nag-text. Kung pwede ko lang basahin lahat sila, kaya lang ho, baka matapos na yung ating, yung ating programa, hindi ko ho kayo matulungan. So this is what I did.
Lahat ho yan, pinagsama-sama ko. Pagkatapos, kinategorize ko ho sila. Na halos, pare-pareho naman sinasabi na. So, isang beses ko na lang, take opinion, share sa inyo, okay? Para naman ho, magkaroon tayo ng ibang pagkakataon. Na-take up natin yung ibang gusto nyo i-consulta sa akin. Yan. Okay ho ba? O, sige. Ang tawag ko ho dito yung mga kategorya. No? Yung una hong kategorya ay yung parehong sinabi niya Samin. Ang pangalan niya Samin, tiga Sharif, Agwak siya, Maguindanao. Love ko ang layo. Hindi Maguindanao, hindi pa ako na. Ang pinaka, ano bang mas malayo sa Maguindanao, Samin? Zamboanga o Maguindanao? Kasi that's the farthest that I have been sa Mindanao. Yan. Of course, Davao. Pero hindi naman niya, alam ko, mas malayo ang Zamboanga kaysa Davao eh. 'Di ba? So, yun. Sabihin mo na lang sa akin kung mas malayo ang Maguindanao sa Zamboanga. Yeah, because I've been to Zamboanga, hindi maraming beses, but basically, I think 3 or 4 times in my professional life. Ayan. Sa Lantaka Hotel ako palaging chine-check-in ang aking mga kliyente. Buhay pa ba yung Alabar dyan, Jeannie? 'Di ba? Yung dyan, yung favorite seafood restaurant ko eh. Hindi ko alam. Alam ko yung sa may yun eh. Yung sa may beach. Ay, may beach. May pier, di ba? Meron kayong promenade doon eh. Yun, tamo. Baka ngayon, mas maganda na. Anyway, sabi ni Samin, at basahin ko ha, sabi niya, ito ha, sagot ko sa inyong tanong, naririnig ko lang boses ninyong dalawa ng love mo. Pero masasabi kong sweet kayo dahil malumanay kung kayo ay nag-uusap. Kaya ang basihan ko, sabi niya sa amin. Sabi niya, love ko. Dahil malumanay ito tayo nag-uusap, yun daw lang basihan niya. So, basically, yung first category ng mga sabi nyo ay the way we talk to each other. Yan, the way we talk to each other, ang dating sa inyo, sweet. Yan. Okay, salamat Samin. Ngayon, ito si Tony from Cotabato City. How are you? Okay, Cotabato. Naggaling ba ako sa hindi Cotabato, Jensan. Okay. So, sabi niya, sagot ko sa tanong mo, Miss Malu, bakit sweet kayo ng partner mo? Alright. Sabi niya, ang dahilan, parati po kayong nagsasamang dalawa every Sunday or together, love ko. Nakikita ko kayo sa TV. You can see us RHTV. Yan. Lambing kasi kayong dalawa magsalita sa ere. Yan, sabi niya. Okay, may similarity kay Samin, ano? Kaya lang yung pagkakaiba is nakikita niya tayong palaging magkasama. Alright. Okay. Sa inyong dalawa, parang walang problema sa buhay. Love ko mamaya mag-share kami sa inyo. Relax talaga kayo. Ay, totoo yan. For the two of us, relax kami sa isa't isa. Hindi kami naiirita. Kung kayo relax talaga yan, no? Meski na yung kotse namin, you know. sasabi, share sa inyo. Meski na yung kotse namin, hanggang ngayon sira pa. Okay, relax lang kami. Kasi bakit namin magagalit sa isa't isa, no? Okay. So, salamat, Tony. Now, itong pangatlong ito, kaya lang wala kang binigay na pangalan eh. Kaya hindi ko alam kung iho or iha, di ba? Pero tiga mga Tarem, Pangasinan siya, love ko. Luzon. Kita mo, how is this? This is Mindanao, tapos you have Luzon. Yan. Sabi niya, Miss Malu, marami akong dahilan. Kaya lang, magbigay lang ako ng ilan sa'yo. Una, ayan, gusto ko yan. 3 points at bottom line. Nahawa na siya sa akin. Very good. Sabi niya, una, may una pa siya, no? Haba ng text niya. Okay, so, which is masaya ako, ha? Wala ka lang kasing pangalan. Text mo naman pangalan mo sa akin. Mga Tarem, Pangasinan. Ay, Panggalatok siya. Una, tawagan lang ninyo na love ko ang tamis-tamis pakinggan. Tawagan daw, di ba? Kasi, di mo masabi
ang love ko kung sinasaktan ang damdamin ng isa't isa sa inyo. O nga naman, pwede bang sabihin, love ko, asan ako sa'yo? Sinawagan mo ba ako love ko, di ba? Tama nga siya. Makes sense, you know? Okay, nakakatuwa. Pangalawa, sa mo, meron pa siyang word na pangalawa, ha? Okay, parang yun ang aking second point. Anyway, pangalawa, nagre-respetuhan kayo. Yan ang sabi niya, nagre-respetuhan daw tayo. Pangatlo, yan. Sabi mo sa pagsasama ninyo na inaalalayan at iniingatan ang isa't isa. Siguro walang awayan, di ba? Sabi niya ganyan. You know, I will share with you something kasi I learned something do sa mga responses ko and I'm so thankful, ha? Alam mo, same sa sinabi ni Merlinda. Merlinda, salamat. Merlinda is from Cagayan. So from Luzon to, Northern Luzon, no? Okay, matagal ko na itong tagapakinig. And, you know, I'm so happy for Merlinda because naaayos niya yung buhay niya. Yung asawa niya, OFW, tandaan nyo. So, nag-iisa siya dito, pinapalaki ang mga bata, napalaki niya, right? At talagang sinusunod. Pag naghingi ng advice sa akin yan, talagang sinusunod niya. Tapos, nagre-report pa siya na ganitong nangyari. So, I'm just so happy. Sabi ni Merlinda last week, for me, sweet kayo ni Sir kasi po, napaka-sweet ng inyong tawagan. Love ko. Yan, sabi niya. Then, you respect each other's opinion. Yan ang sabi niya. Then, ayan puro siya, then, malumanay kayo magsalita with each other as if punong-puno ng pagmamahal. Mukhang di na yata kayo nag-aaway Yun ang sabi niya. Alright, now, I am reminded, love ko, di ba, yung tanong sa atin ni Elsie. I'll call you later for this because you have ikaw talaga magano. You know, yung Elsie is one of the many ladies sa Bible study group namin. During one of those sessions, sabi niya, alam mo, Malung, can I ask you a personal question? Yan. Sabi ko, ano naman yun? Elsie, kailangan ba magpaalam ka? Tanong mo na lang. Tapos sabi niya, kayo ba nag-aaway pa ni Mox? That's what she asked. Isn't it, love ko? Okay. Alam mo, ito yung sagot ko at talagang naalala ko siya kasi yung sa feedback ni yung text ni Merlina. Sabi ko, alam mo, Elsie, normal kaming tao. Normal. So, when you say normal, at hindi perfecto, ang ibig sabihin, lahat ng pagsasama, may mga tinatawag diyang rough edges. Hindi naman kasi all the time masaya ka nagigising. Minsan, nagigising ka, meron kang big S. Yun ang tawagin ng asawa ko, big S. May big S si Malu. Yan. Okay. Pero, eto yung difference. Nagkakaroon kami ng LQ. Alright? LQ. But there, may tatlong difference before pa kami before ako life coach, naging life coach, before kami naging Bible study teachers, before kami, lumalim ang aming pananampalataya sa Diyos. Before. Okay? Ang difference, the first one will be, puro tampuhan lang ang aming LQ. Walang big issue. Walang big issue na talagang malalim. Okay? Kaya malalim din ang galit. Tampuhan. That's what we notice. Second, yung frequency ng LQ. Frequency is dalas. Yung frequency is a lot lesser now. Hindi before na madalas, no? Okay, yun na napansin naming dalawa. And third, yung time interval na magkakabati kami. Ang sabihin, yung tagal na hindi kami hindi yung tagal ng tampuhan. Yun. Kung dati-dati inaabot ng 1 linggo, 2 linggo, meron pa nga one time, I remember, 1 buwan, ayaw ko siyang kausapin So, yun. Yung tagal in between na yon, napansin namin, ang pinakamatagal lang, at ako may depression nun, is overnight. Ayan. Okay. Now, I will tell you why. Alright? Ang key dito talaga, masasabi ko, is ang love ko. Alright? Bakit? Ito kay kasalanan ko, kay kasalanan niya, okay, siya palagi, tandaan nyo, always, siya ang nag-i-initiate ng kiss and make up.
Yun. Wala sa kanya basta siya kasi gusto niyang maayos kami. I will call him para sabihin sa'yo bakit ganon siya. Yung reasons niya, ay nako, talagang you cannot help but fall in love with my love ko. Love ko, anong dahilan mo? Bakit ganon? Sinabi mo na rin yan, ano? At naalala ko nga kung ano yung mga sinabi kong dahilan noon. Actually, nasabi na rin natin to sa maraming tao, pati yata dito sa radyo nung mga ilang, Okay, yes, love ko. No. Bibitinin natin sila. Okay. Okay? Kasi it's 1:22 in the afternoon. Sige, huwag kayong aalis dyan para malaman nyo ano yung reason bakit yung love ko ganyan. Huwag kayong aalis. Babalik ko si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Oras hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor. Dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live performances of the country's most beloved prima ballerina, Lisa Makuha, are now available on premium quality DVDs. The Lisa Makuha Swan Song Series. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach. Bayan is 1:25 in the afternoon. Yung nabitin po yung bakit ang love ko ang palaging nag-i-initiate ng kiss and makeup, whether kasalanan ko or kasalanan niya. Love ko. Yeah. Noon bata-bata pa ako, ilang taon na rin yung mga nakaraan. Bata ka pa naman. Bata pa naman, pero yung mga sabihin natin mga ilang dekada na rin nakaraan. Hindi naman din ako ganon sabihin natin yung medyo melo ng ganon, At medyo, pag yung ako isang tao, pag medyo nataasan ng boses, mas mataas pa yung boses ko doon sa kausap ko. Yeah. I suppose pareho lang tayo ng love. Now, ang napansin ko lang din, sinabi ko sa iyo noon, love ko, tinanong mo kasi sa akin, bakit ganyan yung mo? Ganyan yung parang pagkilos mo, ganyan pag-iisip mo. Bakit ganyan ang ginagawa mo? So sabi ko sa iyo 3, 3 points, gayahin ko na ikaw. O baka dagdagan ko pa ng isa later. Okay, yung una napakaiksi ng buhay natin dito sa mundo ng ito para pag magtalo pa tayo, pagtalo natin lahat ng bagay na wala namang ikidudulot na maayos, life, I remember. Diba? Life is too short. Yeah, you told me that. Pangalawa is it doesn't make me less of a man. Kumbaga, hindi naman nababawasan yung pagkalalaki ko kung ako na yung magbibigay, magpaparaya. Maski nakasalanan ko pa o hindi ako yung may nagawang hindi maganda. Diba? Sweet, no? Maayos naman yan Diba? Sino ba naman ang ayaw maayos yun?
Kasi isa yun, kaya naman din ganun, parang tinanim ko sa isip ko, gusto kong isipin, na gusto kong maayos ito, talagang isasadsad ko yung tayong dalawa. Hindi yung konting gusot lang, tapos na tayo. Di ba? Pataasan na tayo ng, kumbaga pagalingan tayo sa argumento. Hindi ganun ang usapan At pangatlo, yun na nga tayo, it doesn't make me less of, ayun. You have a strong. I remember that. Sabihin na natin na meron akong mataas yung kumpiyansa ko sa sarili ko. O sa pagkalalaki mo. Hindi na babawasan yung kung ganun ang gagawin ko. Kasi marami na ganun ang iniisip, kailangan pagalingan sila. Babawasan. Kailangan sila palagi ang nananalo kasi lalaki ako. Tapos isa pang naano ko rin, ito love ko, ano yung makikita ng ibang tao pag tayong dalawa, lalong-lalo na yung mga anak natin. Exactly. Kaya maski na ngayon, mismo sila, dala din nila yon. Correct. Kung hindi naman kailangan pag-awayin yung mga ganon, mapapag-usapan yan right. Diba? Kailangan maganda kang halimbawa, lalo-lalo sa mga anak nyo. Yeah. Iyon ang nakita ko doon. Tinan mo, love ko, thank you. Kita mo na, di ba? How can you not, fall in love with a husband like that, no? 'Di ba? Kaya si Evelyn Soriano of Quezon City, okay? Ano ko siya dito. Sabi niya, first part, hi po Miss Malu. I'm very sure that you and hubby are sweet not only because of the tone of your voices and expression of endearment. Sabi niya yung pagtawag daw, but also because of deeper reasons, love ko, see? And more importantly, one, you have mutual respect with each other. See, meron daw, talaga nire-respeto namin ng bawat isa by using the right choices of words. Yung hindi basta-bastang yung salita daw na nakakasakit and implied in your actions too, sabi niya. So, Evelyn Soriano, thank you so much. Yeah, thank you so much. Habol pa siya, hindi ba? So, maganda. Sa isip natin yan at gawin natin. Hindi man love episode ito, pero that's how it is. That's that's our secret of pagka-sweetness Sabi nga, life is too short. Yung iba diyan, buwan sama ng loob maabot 1 month. Paano if something happens to us tomorrow? Di laki ng pagsisisi natin, di ba? O pangalawa, that's really what I want, I admire in my husband. Sabi nga, it doesn't make me less of a man. Sabi nga, walang nakukulangan sa pagkalalaki ko kung ako unang aamo sa'yo, love ko. Kasi pangatlo, mataas ang tingin niya sa sarili niya. Hindi kailangan palaging nananalo, hindi palaging, siya yung lalaki, yung ganon. Hindi, ang kanyang paninindigan, that's what makes him a strong man. Paninindigan, sabi niya, will be, gusto ko, isasadsad ko ang relasyon natin. Miski na ano pang malaking yan, sad means no matter what happens, he will not give up on our marriage. That's a commitment, para makita ng mga anak namin anong ehemplo ang ibibigay namin sa mga anak namin, 'di ba? Okay. So, 'yon, kaya maraming salamat. See, that's why itinitake up namin to in the sense na meron din gusto kong maibigay sa inyong kasi palagi sinasabi nyo na marami kayong natutunan. Now, nakakatawa, Merlinda, may pahabol ka pa. Sinagot na kita diretso but then I realized, kaya atitake up ko. Sabi niya, Miss Malu, nagho-holding hands at inaakbayan po ba kayo ni love nyo in public? Kasi po, halos di ko nakikita ng mga senior citizens na nagho-holding hands. That's what she asked. Sinagot na kita, di ba? At dadagdagan ko pa with a story. Ayan. Yung bago lang tayong programa, love ko, remember one of our security guards here in the studio. Okay? And he's still here. Okay? Sabi niya, Miss Malu, meron ako itatanong sa iyo. At alala mo yung love ko, no? In-stop tayo before we went. Sabi niya, matanong ko lang matagal na ho ba kayong, ilang taon na kayong kasal? That's it. Ilang taon na ho kayong kasal? Nag-isip pa ako, sabi ko, at that time, this is 2 years ago. Okay? Sabi ko, 30 plus years na. Siguro mga 32 kasi I had to count. Sabi ko, bakit? Ay, kasi akala namin, ma'am, bagong kasal lang kayo. Ang tagal nyo na palang
ng kasal kasi ang sweet-sweet ninyo eh. Sabi niyang ganyan. Kasi, ang nakikita niya, palagi ho kayo nag-holding hands. See? Palagi kayo nag-holding hands. Pagkatapos, inaalalayan ho kayo pagpasok at paglabas sa sasakyan ninyo. Alright? At ito pa naririnig niya. Sabi ng love ko, diyan ka na lang, kukunin ko yung sasakyan kasi mainit para hindi ka na maarawan pa sa paglalakad. Naririnig nila yon. So, ang reaction ko doon ay nagulat ako kasi sa amin hindi namin napapansin na gano'n, no? Sa amin routine lang 'yon. Pero napapansin ng ibang tao. Meron akong susunod diyan pero importante. Kailangan magi-giveaway tayo kay President Duterte live from Surigao. Kasi katatapos lang ng magnitude 6.7 earthquake. Okay? So bigyan natin daan ang ating presidente. Kaning ampo lamos Ginoo. Sa aranta mo walay korupsyon aning gobyerno. Wala gyud. Karon magpakanaog ko og mando nga baski sa loob at bagay kayo ng mga para sa mga mayor nga korap nga dili man yung mamay man yung mga matugas mudurar bago na politika giwi na kanang mga permit dili na maabot og usa ka semana usa ka buwan tulo ka adlaw ra kay sila sa gobyerno sa taas budget tanan si Secretary Villar anak ni Cynthia og ni Senator siya sa public highways unya mudagan ni siya pagka senador. Gusto ko karon muhurar na mudaan. Early campaigning ta haron mga priso daning yawa. Bawal man ang kumpanya ba. So kisa mang inyong kumulik kay atong ibitayon daan. Onya ni ang kailan mo ni Judy onya tong kailan mo na si Leonor Briones muning National Treasurer muni siya karon sa education akong gibutang kani si ang katupad si Tugade Secretary Tugade Arturo muni akong classmate sa law school muni among valedictorian bilyonaryo na po ni tinuod lang bright ni sa among panahon, siya na usa sa pinakabugat sa Delgado shipping barko. Kaya tungod sa Gabright, unya ang sunod niya muning sa energy, si Alcosi. Unya ang tagiya sa Siargao, si Andanar. Sa likod nila, iba na mo kasi gwapong congressman. Dito ka haruning nun dayo nung tawagod nga. Pila yung nauyab niya diri ninyo. Unya ang nisunod si Koy, ang undersecretary sa DILG. Colonel ni Adto, muna akong chief of police pod ni Agi. Daghang po ni gipatay. Pagkahuman ng atong Southeastern Command, si Guerrero, John Guerrero. Ang sunod si Madrigal. John Madrigal. Ang nisunod si inyong hiping rin sa police. Moming ni Anhibe, ini amang ko, kay ni ako, sunod-sunod po na sila. Ako, wala ko mga direktoryan,
75 lang po ko. Pareha lang good din nyo. O, dili po ko sa tutorian, mga po. Pila ba'y valedictorian nga rin ninyo, ha? Pila pareho na ako, mga 75 lang. Kadiha na ito pareho tanan. Ordinaryo lang. Pero ang nakadaot lang kay silang mga general o mga valedictorian, trabahante ko lang na sila. Asa ko man to, sunod-sunod lang po na sila. So ayun na kayo pag-ambisyon ng 95. Ako 75. 7 years ko na human sa high school. Muna istorya diha. Pero muna gingon sa Ginoo ba nga sabta lang ko. Hindi ko makadugay kay ingnan ko sa Air Force na ay dag-om nga padong rin. O nanamusok dag-om, hindi na ko maka-take off sa helicopter kaya di man nakatog taas. Sige nagkuhan na diwa na makita uwan ng upagkanod. Pagbanggaan na sa helicopter sa yuta, bukid. Wala na, biyuda ka ma'am. No more. So di na makadugay, total na aman ang DSWD man. Sila na may mato sa, gusto ko mo suroy. Ang problema, niyag yung hungan daan, ayaw ko kay abotay ang puso. Paghanang helicopter, mapras, hindi naman makita. Di mo po na makalupad o taas ayaw. Gusto mo rin na dahil. Ikaw ka mo, gusto mo yung rubrido. Pwede mo mag-ampo daan. O gusto lang mo, babayang presidente. Pero ako inyong ang angayan, pangajipod mo gamay diha, masig panguros lang. Pero katong makasasala, ayaw na mo pag-apel kaya sa orasyon kaya kung samot ang kamatay anang yawa. Hindi na ko magdugay, naot po unta makabalik ko nga rin makasuroy pa ko. Pasig sa inyong araw. Namo may araw dere. Nagi may araw. Kaya man tong usa ganina nagpalingkod na po. Ito raw. Ayaw di kay likay diya. Tagangari ka? Ito na ba siya? Ayaw lingi-lingi. Uy, babae diya yung likod. Ikaw ba, tagangari ka? Gusto ka ang trabaho? Jobless ka rin. Umangka, tutos, malaki mo. Pinuli ko ang sekretarya. Kanang bitaw, sabi binuang, ano kayo pong seryoso diyan, pero kanang, nagoy buhi ang kwarta gamay. So, sustainahan ginako katong ng wadan o panginabuhi. Mong release ko gamay. Mga 2 billion, tama na siguro. Diyan na ninyo na mahurot, no? Nahala, palitin na lang ni silang subdivision o house and lot tanan. Bitaw, tinood. Upang malinawon lang, matapos aning away nato sa kaning komunista, unya magpakalma na ako ang atong mga moro nga makaigsuonan. Magkalihok, ang sa Mindanao, walay bagyo. Sigig uwan na moisture. Wapoy baha. So ang itanong na ito nga rin, mo bitaw kitang kananiya nga rin. Dili ta mga natibo nga rin. Adapta sa langyaw ni Adto. Una ni abot si Magellan sa Leyte, ang Mindanao Islam na. Ahead by almost 70 years. So dili ka Maguindanao, Maranao, Sama, ug dili ka kaning Iranon,
anak ta sa mga nang langyaw nga rin. Kitang tanang Kristiyano. Kaya original ka nga rin, Islam ka yun. So kung maistorya lang nato og tinarong, kung maluoy ang Ginoo, ang Mindanao magamit yun ang tanas ng kabukiran. Kaya maadto mo Cotabato, North Cotabato, ang unang nisulod sa Davao City, mga Cebuano, Litenyo, o Bulanon, Waray o Ilonggo. Ang Ilonggo dito na padung sa munang South Cotabato ron. Ang sinultihan dito, Longgo. Dari sa Norte, Ilocano. Tanawa ragod nga to, ang katumoy-tumoying bukid na ay tanom, rubber. Tanawa na ang kalibutag pila kaligid gatuyok kada adlaw ang tanang sakyanan. Kinahangla na sila og rubber. Usa ta sa pinanga dako og kanang bukid at matamnalan ninyong rubber, wa may problema na akay 5 ka hektarya, milyonaryo ka. Pero pila kasakyanan sa kalibutan nga gatuyok. Kada adlaw hilis na. Pila ka milyon ang mag-ilis og una nga og naamoy gamay ng yuta rubber ang itanom. Kape, mahal po ang kape karon kay ang kape nga to sa Africa na iguog ibola ang mga tao. Walay mo palit og kape nga gikan sa Africa. Mo diya man po og South America na iguog peste ang ilang mga tanom. Pa nang mabot sa Pilipinas, tugi man lang na. Mga Ilocano madto ka, nas bukid ang ilang balay gamay pero may swimming pool. Nas bukid. So magakugi lang ta og kanang magmalinawon ta. Kanang tanang bukid ang yawo o manay silbi baybayon nato na. Tindog na basta inigputol ninyo naalang mo ikailis. Huwag ka-ilis, erosyon po tangan. Inigagis tubig, hasta ang yuta, butangan gini mo. Kung na mo yung mga suba nga ginakaon, ibutangan na bambo. Aron dili, sige kaon anang inyong daplina sa imong bahay kanuna. Tamni o bambo. Usugay na magunit o yuta. Mubalik na kung rin. Di may katuig kapel pa mabalik ra mo rin. Mag-istorya ra ta sa kaayuhan natong tanang Pilipino. Pero manikamot lang ko og trabaho basta way korupsyon unya ayaw mo og sugot nga na ay droga. Kay ako mintras na ay poser unya na ay drug lord. Di gyud mahuman ang patay. Di yun na mahuman ang patay. Ako may ipasinganla nila, ako na lang diretso. O sige. Ako magkao, di sige. Basta naapay makadaot das Filipino, muna ang solda, ayaw magsod diha. Ayaw dauta ang akong nasod. Ayaw dauta, ayaw guba ang kinabuhi sa among mga gagmay nga anak. Ipatyon tayo po. Wala ta istoryahan diya. Kultobra ko diya. Mapriso ko, okay lang. Basta ilang kong kalimti o bisita. Ay, ano mo ba na? May siyang lawas? Pitaw? Palamanuha tayo nagdapdan ako. Ano to? Adto na ko ha? Muna, ito, reserva na lang ka. Sige. Salamat inyong tanan. Maraming salamat, President Duterte. Miski na wala akong maintindihan sa sinabi mo, natutuwa ako talaga sa iyo. You know why? Because hindi mo iniintindi. You know, na kung ano man sabihin ng iba, but the people
naapektuhan, na-appreciate ka. Nag-uusap nga kami ni Love ko na you are such a game changer. Yun di ba yung anong bang mahirap tagalogin kasi yun nag game changer. So sige, it's 1:47 in the afternoon. Mag-break muna tayo. Sige mag-break muna tayo and then sige titingnan natin kung saan tayo aabot. If not, don't worry. Kung ano man yung iniintay nyo, gagawin natin yan next week. Okay? Huwag ko kayong aalis dyan. Babalik ko si Miss Manu Cervantes, ang yung life coach ng bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng New Downy Perfume lasts even longer than fine fragrances on fabric. 5 pesos lang. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling smart dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bacteria. Tanggaling smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw ko, ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Programang hahawak sa mga issue para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan. Alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter at Ballet Manila for up-to-date news on shows and events. For the latest on prima ballerina Lisa Makuha Elizalde, check out her website at www.lisamakuha.com. Visit her official Facebook page or follow her on Twitter at Lisa Makuha. Girl? O baka meron kang anak o kapatid na babae na gabi na umuuwi o kaya'y madaling araw? Okay, it's 1:49 in the afternoon. Nagbigay daan po kasi tayo dun sa live na feed na speech ni presidente natin. Sa ating mga nasalanta ng 6.7 na lindol sa Surigao. At hindi man ko naintindihan kasi Bisaya ho. And I truly appreciate our president, for being there, no? Sabi nga namin, game changer talaga siya. Sabi ng love ko, sabi mo, na hindi niya sinusunod kung ano man ang nakaugalian. So, hindi pa English dyan, ganyan. Talagang, straight from the heart, no? Okay. So, let's see. Love ko, I have to read this, no? Binasa ko na yung first part niya. Natutuwa ako kasi she has given us 4 reasons bakit ang dating sa kanya, we are very sweet. Diba? Yung Evelyn Soriano, Quezon City. Oh, that's Metro Manila. How nice. Sabi niya, pangalawa, sabi niya, even though you are in the opposite sex, you are both godly. I suppose man and woman, you are both godly and have one standard of morality, the Holy Bible. Tama ka doon. I'm so happy nang galing sa'yo. That's why inaano ko. Pangatlo, your husband is a very strong man. Not necessarily in physical aspect, but he has emotional and mental strength. Okay? Parang hindi ka daw conscious sa macho image mo. In terms of talaga. Macho yan, pero hindi siya yung pamatching-matching dyan. Tama ka.
Oo. Pero, yung kasi yung idea natin ng macho, kailangan ng bubugbog ng asawa at saka ng lalasing, ganyan eh. Yun ang machong asawa ko. I'm telling you, pati itsura niya. Okay. Alam mo, ano siya eh, varsity team, swimming team sa UP at saka track and field. Okay, Tams? Anyway, pang-apat, even if your husband is a little younger in chronological age, tama, 2 years younger pong asawa ko. Yan, di ko. And you are a very strong, intelligent, and well-educated woman. Thank you. Thank you, Evelyn. You consider him as your head. That is correct. Okay, he's the head of the family, which is really God's arrangement for marriage, right? This is a very critical and indispensable ingredient in a happy and formidable marriage. Meaning talaga yung walang, anong formidable means in Tagalog means it's very strong. Hindi basta nasisira. Despite mountainous odds. Nako, tindi ha? Kaysa taas ng mga gabundok. Ayan. Gabundok na problema. If you have God in the midst of your marriage, all sorts of problems will be solved because you have a supreme being who always guides and leads you to the right direction. Thank you. Thank you too, Evelyn. You are a beautiful couple deserving to be emulated by all married people. Well, Evelyn, we just want to please our God. And if our marriage is pleasing to Him, then we are happy. So thank you so much. Okay, we'll see. Bago ho natin pinapasok ang live speech ng ating presidente, I was telling you yung sinasabi yung what do you call this? Yung nagre-respond ako, no, yung sabi dun sa guard namin nito, bakit daw ilang taon daw kaming kasal, yun na lamang ang 30 plus years, hindi pala kami bagong kasal. Nagdanggulat talaga siya kasi daw bakit sweet pa. Actually, I was happy and sad at the same time, love ko. Bakit happy? Kasi, sa amin, napaka-normal at routine yung aming ginagawa, napapansin pala at maganda naman pala epekto. But I am sad. This is what I will tell you. Sad kasi ang sabi ko sa kanya, bakit? Pag matatanda na bang tao, because Merlinda, you remember, sabi mo senior, nag-holding hands, no? Bakit pag matanda na ba ang mag-asawa at lalong-lalo na kapag matagal na silang mag-asawa, dapat ba hindi na sila sweet? Bakit? Ang kailangan bang mga sweet lang ay mga bagong kasal? Alright? So, I was, sabi niya, ma'am, oo nga, ma'am, alam ko po kaya lang, di ba hindi dapat ganon? Tapos sabi niya, opo ma'am, kaya lang po ganun talaga ang nangyayari. Kaya nga, hindi dapat, no? Okay. And there's another story very, very quickly, no? The Secretary of the Vice President, who is the station manager, si Attorney Reggie Huralba, okay, si Tess, okay? Pag pumupunta ako sa opisina niya, nagdumadalaw ako, si Attorney Rina also has a program with us. Sabi niya, finally, maitatanong ko na rin sa'yo ang gusto kong itanong. Ano yun? Sabi ko, Attorney Rina, ilang taon na kayong kasal? How long have you been married? Sabi ko, at that time, it was only this year, so I said, it's gonna be 34 years in September. Sabi niya, but ang sweet-sweet niyo pa. So, you see, paminsan-minsan lang ako pumupunta dun sa opisina, and they still tell me that. So, I said, yung ganun nga. So, I guess, basically, I'm just giving you some stories. Now, there's another story, no? This is Joyce. This is another lady in our Bible study group. Naging biktima po siya ng ondoy. Kami nga ho doon talagang praise God lang at hindi lumubog yung bahay namin. Hindi nga pumasok kasi mataas-taas ang aming lugar. Pero siya, ondoy, lumubog, bungalow ang bahay niya hanggang ceiling. Kung hindi sila nakatakbo ng anak niya, baka talagang nadisgrasya siya. But makikita niyo, wala silang na-save, lahat madumi, lahat puro putik, and siyempre, nagbigay kami ng mga pagkain, tinulungan namin siya. So, yung pumunta kami sa bahay niya, it's really a very depressing sight kasi nilalaban ng nanay niya, yung mga damit nila, wala silang damit na tuyo, so we had to give them lahat.
In short, no? Okay. So, nagkaano naman, by God's grace, nakaahon naman siya. Ngayon, maayos na siya. Alright? Pero, I think a month after that, nag-usap na kami, kumusta ko, kung ayos na siya. Sabi niya, tita, that's what she calls us, tita, alam mo, sabi ng nanay, okay, sabi ng nanay ko, sabi daw niya sa kanya, Joyce, yung mga Bible teachers mo, yung tita at tito mo, okay, ang sarap ng kanilang, ang ganda ng pagsasama nila, sabing ganon. Sabi nga, bakit, Nay? Kasi, alagang-alaga siya ng asawa niya. Kasi, yung pala, yung kami na worried para kay Joyce, yung nanay niya, pinagmamasdan kami. Sabi niya, itong ginagawa niya, inaalalayan niya ang bawat hakbang ng tita mo. Habang lumalakad, hinahakbang. Siyempre, nagkalat yung kanilang mga kasangkapan doon. Parang ayaw niyang madisgrasya, no? Sabing gano'n. So, sabi niya, tita, imagine mo, ang nanay ko, napansin yon. So, yun sinasabi ng love ko, na miski wala kayong sinasabi, people see our life. And the life speaks more volume than what we say. Can you imagine kung sasabihin namin sa aming Bible study, mahalin niyo ang Diyos, mahalin niyo isa't isa, tapos yung nakikita nila, ganon, mawawala sila, tsaka waipek ang aming itinuturo, no? And they're the ones telling us this, no? So, I guess, isa pa, this is what we've noticed. Para kami Siamese twins, una siyang darating sa party or church or whatever. Pag una siyang dumating, sabi niya, where's Malu? Sabi, in the comfort room. Pag ako naman nauna, sasabi nila, where's Mox? Sabi ko, parking the car. Para bang, wala ba kaming karapatan na makita nag-iisa? But basically, nakakatuwa because they always see us together. And they're saying, talaga nakakatuwa kasi kayo Parang ang tagal-tagal niyo na magkasama, parang hindi pa rin kayo nagsasawa sa isa't isa. Okay, Tam? Di ba like that? So sabi ko, asan yung Siamese twin mo? Gaganong kami. Alright. So, ang message ko, basically, kaya ko sinishare ito with Beat, kailangan i-continue natin ang pagiging sweet at caring sa isa't isa hanggang sa ano tawag ito, until our last breath. How do you say that, love ko? Ayun, thank you. Hanggang sa ating huling hininga. Ayan. Kasi marriage, marriage was designed by God. Sino ba ang nag-design at nag-institutionalize ng marriage? Ang Diyos, kasi siya yung lumikha sa atin di ba? Okay, ang disenyo niya sa marriage is that it should be enjoyed, not endured. Ano ibig sabihin ng enjoyed? Kailangan mag-enjoyin natin ang isa't isa hanggang sa kamatayan natin at hindi endured. Ano ibig sabihin ng endured? Pinagtsatsagaan. Alright. Kaya, tama. Alam ko, ikaw magsalita. Okay. Kaya, alam mo, we cannot do this. Tama si Estrella si Evelyn, okay? Sa Soriano, no? Soriano ng QC. Tama siya kasi without God in your marriage, this is impossible. So, dapat, ang pagpa-pray natin, hindi lang, Lord, give us this food. Kung hindi, bless our marriage, bless my husband, bless my wife, yung ganon. Kasama palagi yan. At the same time, okay, that is God's part. What is our part? Our part is we should nurture. Ay sabihin yan, hindi, pinakasalan kita, mahal kita, tapos, parang garden yan. Binili ko yung gusto ko yung halaman. Inilagay ko dyan. Bahala ka ng lumago, Ganun ba yun? Di ba mamamatay yun? So, basically, hindi dapat napapabayaan. Okay? Ayan. Now, dapat sana, i-continue natin yung nabitin na last tip on how to handle teenagers, ang pinaka-importante sa lahat. And that is the bigger picture. Kaya lang, 2:01 na in the afternoon. So, umpisahan ko ito next week. At next week, okay,
At next week, magpo-focus tayo sa mga positibong mga experiences namin. Yun naman ang regalo ko sa inyo. Yung our trials, okay? And our trials becoming victories. Para magkaroon naman tayo ng pag-asa sa ating buhay. Kasi ang dami-dami na natin problema sa mundong ito, pero meron life is beautiful. So, hanggang sa susunod na linggo na it's 2:02 in the afternoon. Alam ko, antabayanan nyo yung ating bagong programa, si Greco. Anong tawag doon? Ireklamo mo kay Greco. Ayan. At nagpapasalamat ako kay Rene Binales at tsaka kay Ariel, alright, siya ho ang nag-upload ng ating episode. Kaya lang pag nakita niyo ho yan, medyo merong parte ho dyan na maraming minuto sa speech ng ating presidente. Okay? So, text lang ko kayo 0919-873-1921. At ito po si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, nagsasabi sa inyo hanggang sa susunod na linggo dito sa Mag-usap Tayo. Miss Malu, magandang hapon po sa inyong lahat. Oras hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence.